Hi guys! Ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano ko minix yung vocals ko sa R&B song ko na hanggang dulo. Pwede nyo pala itong mapanood guys or mapakinggan sa YouTube channel ko. So sige, start tayo. So hanapin muna natin yung song key ng beat. Lagay natin sa isang track number. Tapos sa track number na yon maglagay tayo ng auto key. Tapos i-play lang natin yung beat hanggang mahanap ni auto key yung song key. So sige, i-mute muna natin yung vocals natin. Yan, so F sharp major. So tandaan natin yan, yan yung gagamitin natin sa autotune. Okay, so kung may recorded na kayo na vocals nyo dito, ilagay nyo lang siya sa isang track number. Ako nilagay ko siya sa track number 3. Yan. So ang una natin sa ating mga plugins ay autotune. So yan, so yung song key natin ay F sharp major, yun din yung ilalagay natin sa autotune. Low male, dahil yung boses ko ay medyo mababa. And then ang retune speed ko dito guys ay 7. Flex tune na 2. Yan, so yun nga, hindi nyo ako kailangan gayahin. So kanya-kanya tayo ng taste. So para sa akin, sa kantang to specifically, ito yung settings ko. Next naman guys ay EQ. So gumamit ako ng preset. Tapos nag-sweep ako dito guys. So paano ko nahanap to? Ito yung frequency na hindi siya okay sa pandinig ko. Nahanap ko yan dahil nag-sweep ako. Isa tong technique guys na maghahanap kayo ng frequency na pangit sa pandinig nyo. Tapos babawasan nyo yung gain. Okay, so mag-try tayo mag-sweep guys hanggang makahanap tayo ng frequency na pangit sa tenga natin. I-mute muna natin yung beat. Kahit sinong kasama ko, di mapantayan ang katulad mo. Handa kong magparaya basta sa dulo akin pag-ibig mo. Ito. So for me, hindi siya maganda sa tenga. So babawasan natin yung gain guys. Yan. Make sure nyo rin na hindi masyadong makapal yung curve niya. Pwede nyo siyang i-adjust dito sa Q. Yan. Mga ganyan lang. Kahit sinong kasama ko, di mapantayan. Okay. So next guys is compressor. Yan. So kung naka-default tayo guys, ganito yung itsura niyan. Yan, default. I-play natin ha. Kahit sinong kasama. So hindi kumakagat yung compressor sa vocals natin kasi yung threshold natin hindi tumatama sa vocals natin. So ibababa natin to guys hanggang mag-activate yung compressor sa vocals natin. So sige, play natin ha. Kahit sinong kasama ko, di mapantayan ang katulad mo. Yan. So, nakikita nyo may movement dito sa gitna. Ibig sabihin kumakagat na yung compressor. Tapos itong ratio guys, ito yung intensity ng pagko-compress. So, pag mas mababa, mas maraming compression. Okay, so timplahin nyo na lang based sa pandinig nyo. Sige, kahit sinong kasama ko, di mapantayan ang katulad mo. Yan. So ang compressor guys, ang ginagawa ni compressor ay pinapantay niya yung loudest parts ng recording natin or yung vocals natin at yung quiet parts. So binabalance niya guys, dapat as much as possible hindi magkakalayo yung volume. Okay? So, may ipapakita ako sa screen. Yan, ganyan yung itsura niya guys pag masyadong different yung volume ng loudest parts ng vocals nyo at saka yung quiet parts. Okay? Dapat hindi ganyan. So, pag nag-compress tayo, dapat ganito yung itsura ng
sound wave natin. Papakita ko rin sa screen. Tapos itong attack guys, kung gaano kabilis kakagat yung compressor. So kung nasa left side siya, fast attack yun. Pag nasa far right, slow attack yun. Sa release, ganun din. Yung release naman kung kailan bibitaw yung compressor sa audio nyo or dun sa vocals nyo. So nasa medyo semi-fast release tayo. Okay yung fast release pag mga rap vocals. So, yun, tandaan nyo yun. Para, kung gusto nyo yung parang pumipitik-pitik yung, yun yung word na naisip ko pumipitik yung compressor. So, magiging, mas pumipitik din yung delivery ng vocals nyo. Pag rap yun pag rap vocals. So, yan. Yan. So, pakinggan natin. Kahit sinong kasama ko, di mapantayan ang katulad mo. Handa kong magparaya ba? Okay. So next is de-esser. Ang ginagawa ni de-esser ay kinokontrol niya yung mga sibilants. Ano yung mga sibilants? Yung mga letter S, mga letter T. Pag masyadong malakas yun guys, masakit siya sa tenga ng ating listener. So, dapat i-control natin yun sa mix natin. Okay? So, ang frequency natin ngayon ay 5506. Ito yung default niya. Tapos, ibababa lang natin yung threshold hanggang sa kumagat yung de-esser sa vocals natin. Sige, mag-focus tayo dun sa part ng song natin na may mga letter S. So, dito. Kahit sinong kasama. So, tignan natin si de-esser kung paano siya nagre-react. Kahit sinong kasama. Yan. So, yung mga transients, para mas maintindihan yung mga, basta any audio or sound na lalagpas sa negative 21.7, pagtataas yan dyan, babawasan ni de-esser guys. So, yun. Pakinggan nyo yung sa sino. Kakagat siya. Yan, binabawasan niya. Pag pumupula, ibig sabihin, binabawasan niya. Anong tunog pag masyadong mababa yung threshold? So, hindi na rin siya masyadong maganda pag masyado nating tinaasan yung intensity ng de-esser kasi parang nawawala na yung buhay nung word natin or yung line na kinakanta natin. So, timplahin lang natin na sakto lang yung pagbawas. Hindi naman siya masyadong alam na inedit talaga. So, yeah. Yan. So, okay na yan. Next natin is another EQ. So, nag-boost tayo sa 100 ng mga 1. Yan, 100 Hz. Tapos sa 5K, nag-boost din tayo ng 3.4. Pakinggan natin. Na-realize ko na naka-enable pala lahat to kanina pa. But anyway, you get what I mean. Kahit sinong kasama ko, di mapantayan ang katulad mo. So, hindi pa ako nakontento. Nag-add pa ako ng isang de-esser. Pero mas tinaasan ko yung frequency. Nasa 5971 naman. Kahit sinong kasama ko, di mapantayan. Kasi pag wala, ganito yung, i-off ko muna yung last de-esser natin Kahit sinong kasama ko, di masyado pa rin malakas yung letter S guys. Lalo na kung yung mga listener natin ay
nakaano lang yung mga budget friendly lang na mga earphones or headphones, talagang rinig na rinig yung mga sibilants, guys. So kawawa naman yung mga listeners natin. So yan, i-balance lang natin. Kahit sinong kasama ko, di mapantayan ang Okay, so after na to, sinend ko yung vocals ko sa iba't ibang effects or iba't ibang plugins na nandito. Meron tayo sa insert 10, 11, 12, 13, at 14. Ito sa background vocals to. So, kinabit lang natin. Pindutin natin yung main vocals natin na track number at i-click natin tong up arrow dito kung nasan yung ating effect or plugin. Tapos may knob dito na pwede nyo i-adjust yung intensity ng effect. Yan. Meron akong R channel. Tapos plug-in na vocal female pop R&B soul. So kahit female yan, hindi ko na ayos lang sa akin. Basta't R&B soul siya. R&B soul siya. Kasi R&B yung kanta natin eh. So, yun. Okay naman siya, kaya ginamit ko siya. I-off muna natin yung iba. kahit sinong kasama ko, di mapantayan ang katulad mo. Okay, next ay delay. Yung settings ng delay natin, naka-ping-pong mode, 1/8. Tapos, yung feedback ay 19. Yung analog, nasa 2. Tapos, yung high pass at low pass ko, ganyan yung itsura niya. Tapos, yung intensity ay 30%. Ayan, 30%. Pakinggan natin. Dito tayo sa dito na part. Sa'yo lang may ligaya at malaya kung nasasabing mahal kita. Di Sa'yo lang may ligaya at malaya. Yan, para mas marinig nyo. Kung nasasabing mahal kita. Okay, next natin guys, sa insert 12, meron tayong reverb. Ang preset na ginamit ko ay Gold Chamber. Ito. Yan. Pero sige, papakita ko sa inyo kung anong tunog pag gumamit tayo ng stock plugin na stock plugin ni FL Studio dito. Reverb, ito. Fruity Reverb 2. May mga preset din dito eh. Try natin yung Small Studio. Sa'yo lang may ligaya at malaya kung nasasabing mahal kita. Di Kaya natin yung size. Sa'yo lang may ligaya at malaya kung Taasan natin yung wetness ng konti. Sa'yo lang may ligaya at malaya kung nasasabing mahal kita. Okay naman siya. So, pwede nyo rin itong gamitin, guys. Mas gusto ko lang talaga yung tunog ni Waves. Yan. So, ikabit natin si Waves, ah. Yan. Sa'yo lang may ligaya at malaya kung Yan. Next is doubler, yung favorite natin, guys. Para kumapal yung boses natin. Nasa ilang percent? 60%, guys. Ito, 60%. Sa'yo lang may ligaya at malaya kung nasasabing mahal kita. Di makapaniwala may
is Timeless 2 analog tape. Yan. 34% naman guys. Sa'yo lang may ligaya at malaya kung nasasabing mahal kita. Di makapaniwala, may pag-ibig. So si Timeless para siyang delay. Yun yung nagiging effect niya. Sa'yo lang may ligaya. Okay? Meron pa. Meron tayo kasi sa chorus na layered vocals or parang background vocals para mas umangat yung chorus natin. Tanging ikaw lang ang hinahangad ko. Sa panalangin ko ikaw ang gusto. Sobrang saya, mahal kita. Sana sa dulo hawak. Okay? So, tanging ikaw lang ang hinahangad ko. So, nag-record lang tayo ng ibang version dun sa main vocals natin. Medyo iniba natin yung tono para pag pinagsama silang dalawa, maganda yung effect niya guys. So, nilagay natin siya sa track number 4. Yung plugins ko dito ay auto-tune pa rin para tuned pa rin yung vocals natin. So, yan. 8 dito. Sa main vocals natin kanina, 7. Next is EQ. So, ang preset na ginamit ko ay Vocal Lead 2. Tapos, ito. XSplit Stereo. Ang ginagawa nito guys ay sinispread niya yung vocals natin. So, hindi siya directly sa gitna. Okay, so maririnig niyo siya sa far left at far right. Kasi yung main vocals natin, as much as possible, nasa gitna siya ng mix. Okay, tapos yung mga layered vocals natin or yung ibang vocals natin na nagko-complement dun sa main vocals natin, isi-spread natin sila around sa main vocals natin para pag pinagsama sila, mas makapal yung boses. Okay? Yan. So, i-play natin ng walang XSplit Stereo. Tanging ikaw lang ang hinahangad ko. Diba? Parang nasa gitna sila. I-enable natin si XSplit Stereo. Tanging ikaw lang ang hinahangad ko. Yan. So, mas naririnig nyo siya sa kaliwa at kanan na nakaspread. Okay? Tanging ikaw lang ang hinahangad ko. Tapos may adlibs ako dito sa insert. Sige, mamaya na to. Dito muna tayo sa layered na vocals or background vocals natin. Naglagay din ako last ng Soundgoodizer. Yung favorite ng lahat. Syempre, letter A. Yan. Tanging ikaw lang ang hinahangad ko. Para ma-increase yung clarity ng vocals natin. Yun yung ginagawa ni Soundgoodizer. Okay, tapos yung adlibs naman natin, auto-tune pa rin. Lahat ng vocals natin dapat naka-tuned siya. So, para maganda talaga sa tenga. Okay, so yan yung settings ko. Yan. Tapos, EQ. Yung ginamit kong EQ, stock plugin lang ni FL Studio. Tapos, gumamit ako ng preset na vocal presence. Yan. Tapos, RVox. Compressor to na isang knob lang yung gagalawin nyo. Pwede na siya. Pero pwede nyo rin galawin tong energy dito. Tsaka syempre yung gain. Pero wala na yung mga attack, release, threshold. So, mas user-friendly siya. Kasi, pwede nyong galawin lang tong knob na to na nasa gitna. Pwede na siya. So,
timplahin nyo na lang base sa tenga nyo. Tanging ikaw lang ang hinahangad ko. Sa panalangin ko, ikaw ang gusto. Sobrang saya. Yan. So, buhay na buhay yung chorus natin. Kasi meron tayong background vocals at meron pa tayong adlib. Play natin sila lahat all together. Tanging ikaw lang ang hinahangad ko. Sa panalangin ko, ikaw ang gusto. Sobrang saya. Mahal kita. Hanggang dulo. Hanggang dulo. Yan. Okay. Thank you for watching, guys. So, pwede nyo mapakinggan yung full song ko dito sa YouTube channel ko. Meron na ata tong 5K views eh. So, happy ako dyan. So, yun lang. Kung may gusto pa kayong gawan ko ng tutorial, comment na kayo sa baba. Active tayo sa YouTube, guys. Maraming salamat sa lahat ng nanonood ng mga tutorial ko. Thank you so much. Bye-bye.